Amen! Isa mapagpalang maulang tanghali sa bawat isa po sa atin. At salamat sa Panginoon na sa kabila ng, masarap pa mga kapatid, masarap matulog. No? Kahit hindi mo ramdam na tanghali na pala. Ano po? At talagang makulimlim, nakatago ang buwan, pati ang mga bituin, talagang malamig ang kapaligiran. Pero alam niyo po, maraming salamat sa Panginoon na tayo muli ay nagkita-kita sa programang ito, ang favorite noontime show na Baptist Lands Fathers Edition. Usapang panglalaki, usapang leader ng tahanan. And of course, una sa lahat, nais ko pong bumati po sa lahat ng miyembro po ng ating simbahan sa apat na sulok ng ating area, ang North, South, East, West ng isang mapagpalang tanghali. And of course, nais ko rin batiin ang aming area, ang West Bank family, especially po yung mga tatay ng isang mapagpalang tanghali. At higit sa lahat, nais ko pong batiin ang ating mahal na pastor, Pastor Hill Laurena, na kung saan nandoon po siya ngayon sa isang mission po natin sa Rosario, La Union, no? Kila Preacher John Hill. At sila po ngayon ay gumagawa ng mga nagko-construct po sila doon. At salamat sa Panginoon na ang ating mahal na pastor ay abalang-abala. Ngunit salamat din sa Panginoon na tayo ay nagkakasama-sama, malayo man ay para magkakasama pa rin. Maabangan po natin, baka mamaya po ay makakasama din po natin siya ngayong tanghaling to. And of course, nais ko pong batiin ang aking family, Sister Cynthia, Paulina, Tricia, ng isang mapagpalang tanghali. Maraming salamat and back to you, Robbie. Magkatunog po kasi si Sir Andy, Sir Randy. So ako pala yun. So Sir Noel, thank you po. At again, isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat. At especially po sa ating pong mahal na pastor, magandang tanghali po. At ganoon din po sa aking area kung saan po ako kabilang ang South Border Family. Kaya ang aking area leader dyan, walang iba kundi po si Sir RG. At binabati ko rin po ng magandang tanghali yung aking asawa na ngayon ay nanonood. Nandyan po siya ngayon sa Marikina at nagtitinda. At dyan, pabutiin mo aking mahal. Amen. Tama yan. At maraming pong salamat dyan po sa mga nanonood sa atin sa online. At mag-stay lamang po kayo dyan sapagkat panalangin po namin na kami po ay maging pagpapala sa usapin po natin na financial management at sa impulsive buying. At yun lang po, maraming pong salamat. Magandang tanghali po sa ating mahal na pastor at sa ating mga taga-subaybay, mga kapatiran, mga ama at ina ng tahanan, maging mga kabataan. We are back once again para talakayin po ang bagay-bagay patungkol sa pananalapi na kung saan naniniwala po kami, at lalo tigit ang ating mahal na pastor na ito po ay makakatulong po sa bawat isa sa ikauunlad ng ating hindi lang pananalapi, higit sa lahat sa espiritual. At muli, nagpapasalamat ako sa pribilehiyo na maging kabahagi po ng napakagandang programa na ito na kung saan ang ating pong mahal na pastor nga siyang ginamit ng Panginoon bilang isang director po ng behind this program po. Salamat po. Okay, magandang tanghali din po sa ating lahat. Sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng tatay na nandyan, lalong-lalo na sa area namin, sa Makati Central Family. Shout out sa inyo mga kapatid at tutok kayo sa programang ito. Tsak na meron po kayong matututunan para sa tanghaling ito at makakatulong hindi lamang sa pagbabudget, kundi kung paano tayo pagkakatiwalaan pa ng maayos ng ating Panginoon. Kaya shout out din sa aking asawa, Arog. Ingat ka lagi. I love you. At sa aking 4 na anak. Amen. Amen. Maraming salamat, Brother Rudy. At nung nakaraang Biyernes ay ating pong napag-usapan po yung pagpipigil sa sarili o self-control. At ang ating text po ngayong umaga ay hahanguin po natin sa Proverbs
chapter 25, verse 28. Ano po? Amen. Proverbs 25, verse 28. At sabi po ng Bible, he that had no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Ano po? At yun po yung sabi po ng Bible na napakahalaga po mga kapatid na magkaroon po tayo talaga ng pagpipigil sa sarili. At alam nyo po mga kapatid, nung unang panahon, pag sinabi pong wall, yun po ay isang protection. Ano po? At kapag maganda po yung protection natin, ay hindi po tayo basta-basta maatake ng kalaban. Ano po? At kumbaga, secured tayo. Ngunit kapag yung pader, yung wall ay bumagsak, ay talagang napakadali po tayong pasukin ng ating kaaway at talagang napakadali po tayo tuksuin at napakadali po tayong takutin. Ano po? Dahil wala po tayong proteksyon. At alam niyo po mga kapatid, tinalakay po natin noong nakaraang Friday yung pagpipigil po sa ating sarili. Ano po? At ito po ay kakayahan, no po, na kontrolin ang ating sarili mga emosyon. Ano po? At napakahalaga na makontrol po natin ang ating emosyon. Alam niyo po, isa po 'yan sa ating kalaban mga kapatid, That's right, no? amen. Yung hindi po natin kayang kontrolin yung ating emosyon. At gayon din po mga kapatid, yung ating hilig, yung ating mga kagustuhan. Minsan, pag natuwa po tayo, talaga grabe ang tuwa. Hindi natin alam kung paano po. Baka hindi natin alam yung dulo, baka kapahamakan po yung dulo. Ano po? At mga maling udyok ng ating katawan. Ano po? Amen. Yun po. Ang isang taong may sound mind, kaya nga po kinakailangan talaga natin ng sound mind, ay hindi basta-basta nagpapadala sa bugso ng damdamin. Ano? Gaya ng galit, no? Takot o biglaang gustong bilhin. Yun. At yun po yung ating magandang usapin po rito, yung financial management. Ano, yung isa sa ating kalaban mga kapatid, yung biglaang gustong bilhin. Ano po? Na dapat po natin makontrol, mapigilan o ang ating sarili patungkol po sa mga bagay na hindi po dapat tayo nadadala sa biglaang gustong bilhin. Dahil alam niyo po mga kapatid, kapag tayo ay nagpadala, ang ating pinansyal, ano po mga kapatid, ay talagang magugulat ka na lang na wala na pala. Ano po? So, yung self-control po ang siyang nagpapatakbo ng ating emosyon. So, dapat kontrolado natin yung ating emosyon. Hindi po yung emosyon ang siyang nagpapatakbo sa ating sarili. Yun, amen. Ano? Kaya kailangan natin ng self-control talaga. At yun po yung ating protection. Ano po? Yes. Protection natin bilang mga tao, o lalong-lalo na po sa atin, mga anak ng Diyos. At napakapalad po natin na mayroon po tayong salita ng Diyos na siyang basihan ng ating pamumuhay. Na siya po yung nagtuturo po sa atin kung ano po ang ating nararapat gawin upang magkaroon po tayo ng maayos na financial. Ano po? Sa ating pamilya. Na hindi po dapat ito ang magiging problema ng ating pamilya. Ano po? Ang pagpipigil sa sarili o self-control patungkol po sa financial discipline ang nagsisilbing preno. No po? Hindi ka basta-basta rarangkada. Pag gusto mo, go, go, go. Hindi, di ba? So, kinakailangan mo munang huminto. Yeah, Pag may gusto ka, hihinto ka muna. So, anong dapat mo gawin? Pag huminto ka, pag-iisipan mo muna. Yun, amen. Di ba? Pagpaplanuhan mo muna. At habang ikaw ay nag-iisip, ang una mong gagawin, kung talagang may doubt ka talaga, ay dapat unang-una mong gawin, manalangin. Yan. Amen. Ayun ang manalangin ka. At para magkaroon ng guidance ang ating banal na espiritu sa Amen. atin. Kapag tumigil tayo, at meron na, parang gustong-gusto talaga natin
na mangyari ay huminto muna tayo. Ano? Huminto muna tayo, pag-isipan, pagplanuhan, at higit sa lahat ay dapat po manalangin. Ano po? Amen. Para yung pananalapi po ng ating pamilya ay hindi po mapahamak. Ano po? Kahit anong ganda ng ating financial status, mga kapatid, kahit anong laki ng ating kinikita, o kahit anong laki ng ating hawak na salapi o pera, kung walang pagpipigil sa sarili, tayo, lalong-lalo na po, tayong mga ama ng tahanan na pinagkatiwalaan ng ating Panginoon Diyos ng pamilya, na tayo dapat ang siyang unang-una na mag-iisip. Ano po? Kaya nga, kung wala po tayong pagpipigil sa ating sarili, maging ang bawat miyembro ng pamilya, madali pong maubos ang ating kinikitang That's pera. Ano po? Kaya nga napakahalaga na bago po tayo, kapag may nais tayong bilhin, ay unang-una, manalangin. Yan. Tignan muna, kailangan ba talaga natin to? O baka naman ay gusto lang natin. Ano po? Para na sa ganon, hindi po madrain yung ating pananalapi. At alam niyo po, yung bugso ng damdamin, yung agad-agad dating gustong bilhin. Ano po? Personally, right. ako po, minsan, hindi ko po nababantayan yung aking sarili. Minsan, meron akong gustong bilhin. Pero alam niyo po mga kapatid, pagkaraan ng ilang oras, no? Pagkaraan ng ilang araw, yung kumbaga yung gustong kong bilhin, na kapag nabili ko na, Brother Randy, kapag nabili ko na, parang nawala na yung excitement ko eh. Dumarating sa bawat isa Yes, po sa amen. atin yan. Na maganda na wag tayo basta-basta, wag na natin munang bilhin, kundi pag-isipan po natin. Kaya kinakailangan natin disiplinahin ang ating sarili at kontrolin natin upang hindi po mapahamak yung ating pananalapi. Yung po yung ating natalakay. At lagi nating isipin na bago po tayo magpakawala ng ating pera ay maging wise po tayo. No? Amen. Kasi pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon Diyos yung pera. So dapat gamitin natin ito na may katalinuhan. Na tanungin muna natin ang ating sarili kung gaano ba natin ito kailangan. Ano po? Bago natin pakawalan ng pera, gaano ba natin ito kailangan? Kailangan ba talaga? Ito ba ang first priority? O second priority or third priority? Dahil ang pera ay madaling gastusin. Yes. Ano? Madaling gastusin. that's right. Amen. Pero napakahirap kitain. So, mga kapatid, ngayong gabi, Maliwanag. makulimlim kasi, no? Ngayong tagali, mga kapatid, ay ating ipagpapatuloy yung ating usapin patungkol po sa self-control in connection po sa ating financial management. Yung ating isang problema, mga kapatid, yung impulse buying. So, impulse buying. So, pag sinasabi po yung impulse buying, mga kapatid, ito po yung biglaang pagbili. Ano po? Biglaang pagbili. Pagbili ng isang bagay na biglaan, walang plano o walang sapat na pag-iisip. Pag hindi mo pinagplanuhan talaga, ay talaga yung bigla-bigla na lang. Kaya impulse Kaya ang impulse buying ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit madalas magkulang ang budget ng pamilya. Ano po? Upang hindi po maapektuhan ang ating financial. Ano po? Ang financial management po ay napakahalaga na magkaroon po tayo ng malinaw na sistema at disiplina ng buong pamilya. Kaya dapat natin makontrol po yan. Ano po? Kaya nga yung sabi po ng Bible dito sa Proverbs 25, verse 28, sabi, "He that had no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls." Ano po? Without walls. Kaya yung protection po natin ay kinakailangan laging mananatili upang yung ating pinansyal ay magiging maayos. Napapagpalabanan natin ang tinatawag po na impulse
buying na kung saan problema ng bawat isa. Ito po mga kapatid, minsan problema ko po ito. At I believe ito po ay problema ng bawat isa, yung impulse buying. Kaya tatalakayin po natin ito mga kapatid para na sa ganun ay matulungan po ang bawat isa po sa atin. Kaya nga po, ini-encourage po namin ang bawat isa na magbigay po ng comment sa ating comment section para magkatulong po mga kapatid. Hindi po nangangahulugan na kaming apat ay naririto. Amen. Ay maayos po yung aming financial management. Makakatulong po. Karagdagang kaalaman po yan. At lahat po ng aming sinasabi po rito ay patotoo po sa aming buhay. Ayon po sa pangangaral ng ating mahal na pastor na nagmumula po sa salita ng Diyos. Patungkol po sa impulse buying. So, sa pagkakataon nito ay nais ko pong ibigay kay Brother Rudy yung usaping ito, impulse buying. Brother Rudy. Thank you, Sir Noel. At magandang tanghali muli sa lahat ng viewers natin. Impulse buying, mga kapatid, yung bigla ang pagbili ng mga bagay na hindi dumaan sa magandang pag-iisip o hindi pinag-isipan ng mabuti. Bunga lamang ng nakita mo, nagustuhan mo, at diretso binili mo. So yung ganung bagay, mga kapatid, yun sabi nga ni Sir Noel, diyan po tayo nabubutasan. Yan po yung kadalasan na nagiging problema kung paano nauubos agad o hindi nagagamit ang ating budget sa tamang paggamit. Sapagkat meron po tayong biglaang binibili na hindi naman natin pinag-iisipan kung ito ba ay ating kailangan o baka ito lamang ay ating gusto. Okay? So dito po kadalasan ay sisira po ito ng kung paano natin i-manage yung budget po natin sa loob ng ating tahanan. Balik po tayo dito mga kapatid sa binasa ni Sir Noel. Doon po sa that he that hath no rules over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. So paano ba natin ito maiiwasan, yung ganitong klaseng kalagayan na bigla-bigla na lang po tayong bumibili ng mga bagay-bagay na hindi naman po natin napag-iisipan. Okay? So paano ba tayo makakaiwas sa ganyang bagay at ano ang kahihinatnan kung tayo ay magpapatuloy sa ganyang kalagayan? So una, doon sa binasa po natin, makikita po natin yung kahalagahan po na meron tayong rule. So yung buhay natin, disenyuhan po natin yan ng rule. Amen? Kasi kung itong buhay na ito, sabi nga, ay wala kang proteksyon, walang bakod na ilalagay, wala kang sistema, walang prinsipyo, bara-bara, ay atiyak na sabi ko, yung ipinagkatiwala sa iyo, hindi mo magagamit sa wastong paggamit. So, kailangan disenyuhan po natin ito ng rule. Ano ba talaga yung kailangan mo at ano dapat yung gusto mo? So, kung ang kailangan mo, yan ay kailangan mo, ibig sabihin, ay yan ang ipa-priority mo. Ilalagay mo yan doon sa listahan na kung saan sabi nga, meron kang listahan ng mga kailangan, so iisipin mo, ilagay mo yan doon sa mga kailangan mo. Pero kung yung biglaan, ay wag. Sabi nga, hindi naman nagtutumalon yung ating pera sa bulsa natin, mga kapatid. Amen. Hindi palibasa, nakakita po tayo ng sale, ay sasali na po tayo agad doon. Kaya nga sale, may salitang sali doon eh. At saka may sabi dyan, Brother Rudy, may sabi si Pastor dyan normal na ang isang department store o yung mga talagang mga nagtitinda, nagkakaroon talaga ng sale yan. Kasi pag walang sale, hindi sila kikita. Yun. So, kaya nga yun. Magbebenta talaga yan. Sale. Magbebenta talaga. Yun kaya nga sale. Pag nagbukas sila, magsasale talaga yan. sila. Yun eh. Tingnan mo. Tingnan nyo po mga kapatid. Alam nyo, may kanya-kanya po kasi mga pamamaraan ang mga department store o tindahan kung paano iuhook yung ating pera. Yeah. So ito po yung mga strategy kung paano po sila makakabenta. So ngayon, kung tayo naman po ay magpapadala sa ganong klaseng strategy, dahil wala tayong rule o dinisenyong rule sa sarili natin,
ay talagang aatakihin po tayo. Walang bakod eh. Yeah, walang amen. pader, wala tayong prinsipyo ng salita ng Diyos na pangahawakan o ia-apply doon sa bagay na yon. Tandaan po natin ang sabi po ng Biblia. Dito po sa 1 John chapter 2 in verse number 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but it is of the world. So kung makikita nyo po itong tatlong ito, mga kapatid, yung lust of the eyes, lust of the flesh, at saka yung pride of life, ay lahat po tayo may ganyan. Kaya nga, sabi nga hindi palibhasa maganda sa iyong paningin, hindi palibhasa ay sale yan, ay kukunin mo na. Hindi po ganon. Hindi po. Sadyang, sabi ko nga kasi kung lahat ng may sale ay pupuntahan mo, talagang mauubusan po tayo. Kaya nga mga kapatid, lagyan po natin ng bakod. Tignan ninyo yung ating mga mata, yung mga mata natin. Pansinin nyo rin. Baka masyado nang malinaw yan. Nasobrahan na rin sa Ito po yan. Oo, nasobrahan na sa sobrang linaw. Kita mo lahat. Grabe naman yan. Kaya kontrolin mo, lagyan nyo po ng bakod. Kaya nga yung iba, madali kasing nasisilaw sa sale. Kaya yung iba dapat gamitan niyan ng may shade yung hindi yung tent para hindi para hindi ganong nakakasilaw. Alam niyo diyan po tayo Kailangan po 'yon kasi tingnan ninyo. Kung madalas po tayong masilaw dahilan sa pagtingin natin, uy, ganda, silaw agad ang mata mo. Kita mo mga kapatid, madali kang maengganyo. Yeah. Lagyan mo ng rules. Kasi totoo naman minsan pupunta ka, sa halip ang pagpunta mo ay papunta ka lang ng palengke, bibili ka lang dapat ng itlog. Nung nakakita ka pa ng ibinebenta doon na tsinelas, may tsinelas ka pa naman, nagandahan ka, ay bibili mo na rin sa halip na isang tray na itlog ang binili mo, kalahati na lang kasi bibili mo doon sa tsinelas. Mga kapatid, isipin nyo po yung mga ganung bagay. Hindi palibhasa po may sale, ay bibili mo na. Kundi bigyan mo ng pansin, bigyan mo ng rules yung buhay mo. Disenyuhan nyo po ng ganung bagay. Sabi nga ni Sir Noel kanina, mahirap po kung driven tayo ng emotion. Dapat driven po tayo ng prinsipyo ng salita ng Diyos na siyang nagiging rule ng buhay natin. Kaya ang buhay talaga dapat nakadesenyo po yan ayon sa rule ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen. Kasi tignan ninyo, is like a city that is broken down and without walls. Madali talagang pasukin, madali kang maengganyo, madali kang matukso, madali kang ikaw pala yung madali lang mabola. Madali mahugot. Madaling mahugot. Hindi Madali ganon. manakaw. Wag. Kaya mga kapatid, yun yung kailangan. Ngayon, eto. Isa labang yan, mga kapatid. Sabi ko, disenyuhan natin ng rules ang buhay natin. Okay? Paano natin madidisenyuhan? Ayan na po yan. Diyan na po papasok yung spirituality po natin. Pumapasok po yan dyan. Asan ba yung mga natututunan natin pagdating sa pagdalo sa pananambahan? Hindi po ba? Isipin ninyo, katulad ng Merkules, nagturo ang ating pastor kung paano pa tayo higit na pagpapalain at kung paano pa higit na mapagtitibay natin ang magandang relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng tithes. Yung pagbabalik o pagbibigay ng tithes sa Panginoon. Sabi ko nga, yung bagay na yun, doon pa lang, prinsipyo na yun Prinsipyo na yun. Kasi hindi imposible na magamit mo yung hindi na para sa'yo. Kung ikaw ay madaling matukso dahil wala kang rule sa buhay. Kaya isipin nyo mga kapatid, disenyohan nyo ito. Lagyan nyo ng bakod. Bakod number 1. Sabi nga, self-control. May ganun ka dapat. Tapos yung sinasabing lust of the eyes ay pambihira. Ipikit mata ka na muna. Pikit ka mata ka. Focus ka sa Panginoon. Huwag doon sa bagay. Sa bagay na yun. Isnabin mo muna. Isnabero ka dapat. Pambihira. Actually, hahabulin ka pa rin. Hahabulin ka pa rin yan. Talagang
nangangalabit pa kaya yan? Oo, totoo kakalabitin ka pa niyan. Ngayon, tandaan mo, dahil may lust of the eyes at yung sinasabi na lust of the flesh, abay, pag kinalabit ka, wag mo na naman. Wag. Pumalag ka naman. Magpakipot ka. Oo. Pumalag ka naman. Yeah, yeah, yeah. Kapatid, oo. Kasi susunod yan, yung sinasabing pride of life, isipin mo, pag natukso ka niyan, feeling, sabi nga ni Kanuel kanina, yun yung bagay na pangit doon Yung nabili mo na, katapos, nung nabili mo, hindi ka napakaraptan Hindi ka- mo. nawala yung excitement Nawala yung mo. excitement mo. Oo. Isipin ninyo. Nangyayari yun, nangyayari. Yan, nangyayari talaga. Mabuti kung chicherya lang yan na binili mo. Pag kinain mo, Pag okay na. kinain mo, Wala na. tsak na, lalo na kung piatos yan. Piatos. May pag-asa ka pang mapangiti. Yung mga ganun. Mga kapatid, sinasabi ko po, lagyan nyo po ng ganyang klase. Sapagkat itong lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, yan po ang magpapabagsak sa atin. Yeah, amen. So, kontrolin natin, disenyuhan natin yung buhay natin ng mga rules. Yeah, amen. So, okay. So, Brother Noel, Yeah. ano mo muna sa iba para... Talagang napakaganda talaga na magkaroon tayo ng pagdidisiplina unang-una po sa ating sarili. Ano po? Kapag may gusto po tayong bilhin na hindi nakaplano, kaya nga po, yung pinaka first step natin is planning No? Pag planning, kailangan diyan nakaplanado talaga yung ating mga bibilhin kung paano natin na gagastusin yung ating kinitang pera, no? At ayon po sa ating pangangailangan. At yung kapag may gusto tayong bilhin ay wag agad-agad, no? Wag agad-agad kundi pag-isipan mabuti, no? Pag-isipan mabuti at gamitin ang ating salapi ng wise. Baka mamaya yung sinasabi ni Brother Rudy kanina, gusto mo lang pala yan, hindi mo naman pala kailangan yan. At siguro ako, minsan talaga, biktima ako dyan mga kapatid. Lalong-lalo na mga kapatid, yung mga maliliit na halaga, no? Yung mga pa 20-20, pa 50, pa isa-100, na kung saan parang maliit lang na bagay Parang maliit lang na bagay to. Kumbaga parang akala natin na hindi ito makakaapekto. Pero yung maliit na bagay, yung pala yung mapanganib, mga Totoo po kapatid. yan. Lalong-lalo na yung pag ganyan, kaya nga napakahalaga talaga yung tinuturo ng ating mahal na pastor na ilista natin kung ano ang ating pangangailangan. No? At pag nakalista yung ating pangangailangan, ay yung dapat yung priority natin na bibilhin. Ano po? Wag po tayong magpapadala sa mga gusto natin na hindi naman talaga nating kailangan. So, dapat magkaroon po tayo ng plano, no? Para sa panahon ng impulse buying ay talagang kaya natin ito paglabanan. Yung sinasabi ni Brother Rudy kanina na hinahabol-habol ka pa, ay talagang minsan talaga nagre-register sa isip mo yan Sumisigaw pa ka. Oo nga, sumisigaw pa Tawagin ka pa nga. Minsan nasa bahay ka na, nasa isip mo pa di ba? Para mura talaga yun 80% discount. Wow. Pabira, sabi ka na makakita. Pero nakikita mo mga kapatid, dahil sa hindi naman natin kailangan, ay talagang kumbaga, madali tayong magpakawala ng pera. Kasi yan. nadadala po tayo doon sa bagay na hindi naman natin May kailangan. sinasabi yung lolo ko dyan. Sige. Alam mo yung sabi ng lolo ko, dapat maging masinop tayo sa mga bagay-bagay na meron tayo. Yun. Isa yun. Isang Tama prinsipyo yun, yun na tama yun. maganda. Tama. Isipin mo, alam mo ang mga tao ngayon, eto Brother Noel, ewan ko kung na-observe ninyo to. Dati-rate, kapag ang short mo, dati short, Yeah. palagay na lang short, lumuwag ang garter. Oo. Mga kapatid, kapag lumuwag ang garter, ang nasa isip mo, gagawan mo ng paraan Yun. para Bumili ng garter ulit. Bumili ng garter. O di Yeah. kaya, pihig, Dito, uunatin pa yan hanggang Totoo yan. tapos hanggang yung garter maging tali na. At maging fix ulit. Oo, maging fix ulit. Ganun yung diskarte, nagiging creative at madiskarte yung Yun. mga tao nung Sinaunang araw. tao. Oo. O, yan. Pero ngayon, sa halip na garter lang, palitan na yan. Disposable. Disposable na. Disposable, Yun, mga kapatid, yun, doon po, actually, eto yan. Totoo po ito. Kung minsan, kahit alam naman natin na po pwede pa, Yan.
bunga na natatangay tayo ng nakikita natin. Yun. Kasi sa dami na nang nagbebenta, Yun. katulad niyan, sa cellphone lang natin, kahit hindi na tayo lumayo, napapa-order tayo. Yeah. Kasi nawawala na yung pagiging masinop at nawawala na yung talagang pinaka-goal mo na doon sa isang bagay na gustong-gusto mo. Amen. Kaya sana naman mga kapatid, lagyan po natin, bakuran Yeah. natin ng rules ang ating buhay. Yeah, Kaya amen. doon po natin makukontrol yan eh. Yeah. Kay Brother Noel. So, at maraming salamat, Sir Rudy. And I believe maraming maibabahagi po sa atin si Sir Randy patungkol din po sa mga bagay na yan. Ayon po sa kanyang personal na karanasan. Ano po? Amen, amen. Siyempre, tayo po, may kanya-kanyang karanasan tayo. At yun po yung aming ibinabahagi po sa inyo upang maging tulong po sa lahat. Ano po? Para magkaroon po tayo ng, maging blessing po tayo na wag po tayo basta-basta magpapadala sa tinatawag po na impulse buying na kung saan problema po ng karamihan. Brother Randy, please. Yan. Alam niyo po, sa mga sinabi po ni Sir Noel, Sir Rudy, is nabanggit nila yung ano yung problema natin sa pag mamanage ng pera at ibinigay na rin po nila kung ano yung solusyon. Kaya ngayon, iniisip ko ngayon kung ano pa yung ibibigay ko na isi-share ko sa inyo ngayon na magiging encouragement. So, ang naisip ko ngayon is magbibigay na lang ako o magbibigay na lang po ako ng paalala. At yung... Gusto ko yan. Paalala, sir, paalala. Magbibigay po ako ng paalala dito sa may Psalms chapter 24 verse 1. Nang sabi diyan, the earth is the Lord and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Na gusto ko pong ibigay po at ipaalala po sa inyo na ang lahat ng mayroon po tayo, sinabi ko na po itong nakaraang last Friday, na ang lahat na mayroon po tayo is pagmamay-ari po yan ng Diyos. Amen. Kaya ilagay po natin sa ating isipan na lahat na mayroon po tayo, pagmamay-ari ng Diyos yan. At alam naman po natin yan at lagi natin naririnig yan. Pero yung pinakatanong ko dito is paano mo ina-apply sa iyong buhay na alam mo na lahat ng mayroon ka sa usaping salapi is sa Diyos yan. Yeah. Paano mo ngayon ima-manage yun? Kaya doon papasok yung ating tinatawag na steward or stewardship. Makikita natin yan sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2 na ang sabi dito, moreover, it is required and stewards that a man be found faithful. Sinabi ni Apostle Paul dito na it is required. Hindi niya sinabi na optional. So ibig sabihin, dapat tayo is i-manage natin ng maayos kasi ang Diyos, nag-expect siya dito na yung ipinagkatiwala niya sa atin is minamanage natin ng maayos. And then, it is required in stewards. Pag sinabing stewards, God entrusted it. Pinagkatiwala niya sa atin that the man be found faithful. Na dapat tayo ay maging faithful, ma-manage natin ng maayos yung salapi na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Alam niyo po ba yung naalala ko yung sinabi ni Sir Rudy kanina na hinahabol ng ng sale, hinahabol ng mga bilihin. Naalala ko yung ako inutusan ng nanay ko nung maliit pa ako, sigurado naranasan natin to lahat eh. Na binigyan ka ng listahan na sasabihin sa'yo, nak, punta ka sa palengke at ito yung mga listahan na bibilihin mo. Amen. Oh, Ngayon, oh. pagpunta ko ng palengke, pambira, binigyan ako ng pera. Yan yung pera, ito yung bibilihin. Pagpunta ko ng palengke, nakakita ko ng mga laruan. Yung paborito kong laruan at gusto kong bilhin is yung pellet gun, sir. Pellet gun, then remote control. Ngayon, alam ko, yung pera na dala ko ay hindi sa akin yun. Ipinagkatiwala ng nanay ko na yung mga bibili na listahan na dapat ko yung bilihin. Kaya ang ginawa ko, dahil alam ko na ipinagkatiwala sa akin ito, dapat ko nabilihin kung ano yung inutos sa akin. Pero yung problema, yung sukli, ibinili ko ngayon ng laruan. Kaya ang pagdating, sabi ng nanay ko, sa yung sukli, binili ko ng laruan. Anong reason ko? Ang reason ko is deserve ko naman na bilhin to kasi ako yung bumili. So yun nangyari, kaya binili ko. Kaya ngayon, hindi dapat gano'n na porket alam mong deserve mo na bilihan mo yung sarili mo, ay hindi mo rin dapat bilhin. Kailangan mo na pag-isipan na dapat mong pigilin yung sinasabi ni Sir Noel kanina, yung self-control.
na gusto mo yun eh. Hindi mo naman kailangan, gusto mo lang, ay binili ko yung laruan. So ibig sabihin, gusto ko yun pero hindi ko kailangan. And then naalala ko rin po yung yung parable of the talents. Tatlo yun sila, naalala niyo po yun sir. Tatlo sila, then yung dalawa doon is pinagkatiwalaan ng Panginoon. Yeah, And then amen. yung pinagkatiwalaan ng Panginoon na ang sabi ng Panginoon well done, thou good and Faithful servant. Yeah. Napansin niyo doon na sabi niya, faithful servant. So dapat sa mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon is dapat maging faithful tayo. Amen. Yun yung napaka-importante. So we are not the owners, tandaan natin sa Yeah. lahat ng pinagkatiwala natin. Amen. Na lahat ng mayroon tayo ay hindi tayo pagmamayari. Ito ay pagmamayari ng Panginoon. Kaya dapat natin kailangan gawin is tandaan natin, lahat, dyan ka na sa position mo, na hawak mo na, mayroon kang pinagkakakitaan, mayroon kang trabaho, mayroon kang maliit na pinagkakitaan, ayan yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Ngayon, dito ngayon yung pumasok yung problema. Andyan na yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Lakas, maliit na pera, andyan na, pero ito yung problema. Yung impulse buying. Yung impulse buying, ito ngayon sinasabi ni Sir Rudy na ito yung root cause ng problema na lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yun yung talagang pinaka-problema sa atin. Na binibili natin yung isang bagay, ayon lang yun sa ating gusto at hindi yun sa ating pangailangan. Alam niyo po ba, sir, hindi lang talaga pera yung ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Alam niyo po ba, sir, kahit wala tayong pera, pero alam mo na pinagkatiwalaan ka ng Diyos na alam mo buhay ka ngayon. Amen. At mayroon kang lakas, mayroon kang panibagong time, mayroon kang panibagong tawag dito, oras. Yeah. Alam mo ba, sir, kahit wala kang pera, pero pag na-manage mo ng maayos yung kalakasan, yung time, susunod yung pera eh. Yeah, Kasi tama kung yan. hindi mo na-manage yung pera, paano kapag kung hindi mo na-manage yung time, paano kapag kakatiwalaan ng pera? Yeah, Kasi amen. kung pagkakatiwalaan ka ng pera, para palaguin yun, kailangan yun ng time. Kung Yeah. sa time pa lang, ay hindi mo na siya na-manage, paano ka pa pagkakatiwalaan ng pera? Kaya, pag sinasabi nyo paano mag-budget ng pera. Kasi may pera kayo eh. Yeah. No, hindi. Alam nyo, okay lang po sa inyo, ibahagi ko sa inyo nung nagsimula Amen, no? talaga ako ng That's sir. good. Yung Pagdinegosyo. hindi, nagsimula muna ako saglit, madali lang to, i-short ko lang sir. Yeah, go ahead. Yung nagtatrabaho ko sa palengke, ang trabaho ko po doon is boy. Ngayon, ang pahinga ko, kailangan ko mag-break time ng 1:00 hanggang 3:00. Yeah. Yung 1:00 hanggang 3:00, dapat tulog ko yun. Kasi maaga ako pumapasok sa palengke, 1:00, 2:00 yung pasok ko sa madaling araw. Kaya pagdating ng 1:00, itutulog ko yun. Kaya ang ginawa ko sa maliit na time na yun, hindi ko itinulog. Ang ginawa ko, nagkargador ako. Wow. Yung ang binubuhat ko, yung isang kaing ng saging na saba, dinadala ko siya sa bodega at para kumita ako ng maliit na extra na pera. Wow. At yung maliit na extra na pera na yun, tandaan nyo, nagsimula ako sa lakas na ibinigay sa akin ng Panginoon. Naging kargador ako. At yung pagiging kargador ko, kumita ako ng pera na maliit at ngayon nag-save ako ng 50 pesos araw-araw. Wow. At yung 50 pesos na yung araw-araw, nakabuo ko ng 18,000. 18,000 in 1 year. Wow. At yung 1 year na yon, sabi ko, Panginoon, magbi-business ako, gusto ko po gulay. Pero Panginoon, hindi ko alam kung paano ako magkakaroon ng pwesto kasi alam ko na hindi ko kayang bayaran yung pwesto doon. Kasi ang bayad ng pwesto, 1,000, 2,000, 3,000 daily. Yung naipon ko, 18,000 lang. So ang ginawa ko, pinanalangin ko pa rin sa Panginoon, inasa ko pa rin sa Kanya. Yeah, Kaya ang amen. nangyari, siya ang gumawa ng paraan at nagkaroon ako ng tindahan. Yun nga lang, half day lang ako magtinda. Wow. Maliit na oras pa rin yung binigay sa akin ng Panginoon ng Wow. pagtitinda. Pero yung pinagkatiwalaan niya ako sa maliit or half day na pagtitinda, minanage ko uli yun. Wow. Kaya ang ginawa ko, nanalangin uli ako sa Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po ulit ako ng hanap buhay na imamanage ko siya ng 24 hours. Kaya yung tindahan ko po ngayon, 24 hours po yung bukas. Wow. Nagsimula po yun sa lakas. Wala po akong pera. Ayun, gusto ko iparating sa inyo, wala po akong pera kasi baka sabihin nyo, mayroon kayong pera, kaya pinag-uusapan nyo Yeah. paano i-manage. Paano wala naman akong pera? Kaya ito po yung solution. Mayroon kang lakas na ibinigay sa ng Panginoon, gamitin mo yan. Mayroon kang time, gamitin mo yan ng tama. Kasi pag nagamit mo yan ng tama, ang pera, susunod na lang po yan. And then dyan papasok yung impulsive buying. Kaya yung impulsive buying, wag po kayong makikinig dyan. Gaya ng sinabi ni Sir Noel kanina, yan po ay
self-control. Pag sinabing impulsive buying, ikaw ay bumili ayon sa iyong emosyon, hindi ayon sa iyong pangailangan. Kaya napaka-importante na sundin natin yung tinatawag natin na tawag doon yung disiplina. Yeah, Yung disiplina, kailangan alam mo kung ito ba ay tama or dapat bang bilhin. At ang pinakasolusyon dyan, prayer. Alam niyo, sa lahat ng aking ginawa, prayer lang ginawa ko. And then, action. Without action, there is no result. Yeah, so, yun amen. lamang po ang aking mai-share sa oras po na ito. Amen. So, mga kapatid, ang ganda ng ating natutunan kaya Sir Randy, biruin mo, from boy, Yun. Tama, alam nyo kasi marami kasi yung mga tao na nakikita lang yung present na situation ng isang tao, pero amen. yung history, Yes, that's right. sabi nga ni Pastor ngayon nakikita nyo yung glory, pero hindi natin alam yung proseso. history. Yeah. Na Yung naging proseso. si Brother Randy ay nagsimula po siya sa boy. Taga-kargador po siya sa palengke. At talagang kita nyo po, nagkaroon siya ng desire. Hindi po siya nanatili na nag-isip na hanggang kargador lang po siya. Kundi nananalangin siya na isang araw ay pagkakatiwalaan din siya Yeah, amen, ng amen. Panginoon ng That's right. mas higit na malaki kaysa sa pagiging kargador niya. At talagang kita mo yung sa panalangin niya, nakita niya talagang instead na ipapahinga niya mga kapatid para Ginamit magkaroon nila. siya ng additional income, yung 2 hours, yung 2 hours na ipapahinga niya ay ginamit niya para kumita ng additional income or extra income na 50 pesos. So, biruin mo yung 50 pesos na yun a day, within 1 year. Kaya minsan kasi mga kapatid, nababagalan tayo. Sabi, ano ba ang mangyayari sa 50 pesos? Naiinip tayo Yan. kasi gusto natin instant Instant. kaagad Tama. Milyon kaagad yung Wow. ating pinangahawakan. Yeah. At hindi natin alam yung proseso. Kaya nga napakaganda na yung prinsipyo ni Sir Randy na kanina, yung good steward, Yung maganda, pinagkatiwalaan ng Panginoon Yes. ng maliit na bagay pero ginamit niya at Yeah, pinalago amen. niya. Anong sabi ng Panginoon? Natuwa ang Panginoon. So, ganun po yung praise the kalagayan ni Sir Yes, Randy amen. na nagsimula po siya sa 2 hours na extra para magkaroon po siya ng extra income na hindi niya ginamit ito para sa kanyang layaw ng kanyang katawan na makapagpahinga siya dahil meron po siyang goal. Yes, Meron amen. po siyang Right. plano Yes, Kaya nga po amen. napakahalaga talaga yung plano. Yes. Lalong-lalo na po sa atin, mga tatay, ano ba talaga ang plano natin sa ating pamilya? At ano po yung plano natin sa ating sarili? Kaya kita nga po, napakaganda. Yung 50 pesos, biruin mo yung 50 pesos na yan, mga kapatid. Kung talagang si Brother Randy ay walang plano sa kanyang sarili na nakahawak siya ng 18,000. Ubus. At talagang wala siyang disiplina sa kanyang sarili. Wala siyang control sa kanyang sarili. Marahil yung 18,000 na yun, mga kapatid, baka binili niya ng rubber shoes yun. Yes. Or binili niya ng pantalon. Or binili niya ng damit or something. Material na bagay na siyang matagal niyang inaasam-asam Yes. na magkaroon noong wala pa siyang pera. Pero nung nakahawak siya ng 18,000, mga kapatid. Kaya nga napakahalaga ng panalangin. Narinig po natin yung kanyang patotoo na nanalangin siya, Yes. na pagkatiwalaan siya ng Panginoon ng mapagkakakitaan, na hindi siya manatiling utusan, kundi maging manager siya. At yun po yung kalagayan ni Brother Randy ngayon. CEO po siya ngayon ng kanyang sariling business. Tama. Oo, CEO. Yun po, hindi lang po natin kasi alam kung ano yung kalagayan natin. Pero ayun po, dahil sa tayo, siya na po ang nagpapatakbo ng kanyang negosyo. Biruin mo, from 2 hours, ngayon 24 hours operating po yung kanyang business at pwede nyo po siyang i-message lang kung ano po ang Yan. kailangan nyo na vegetable, po. Kaya napakabuti ng Panginoon Kaya nga, kung sa maliit na halaga, halimbawa natin, si Sir Randy, kung sa halagang 50 pesos, ay hindi siya maaring pagkatiwalaan ng Panginoon. Yan.
paano siya pagkakatiwalaan ng 50 milyon? Yun, no? Yun, oh. Ayan, tama, yan ang tama. Tama Diba, yan. buksan natin ang ating kaisipan. Akala kasi natin, puro imahinasyon lang ito. Mga kapatid, realidad ito. Amen, amen. Ito po ay katotohanan kasi ang Diyos po natin, alam po ng Diyos kung ano ang nararapat para sa atin, mga kapatid. Kaya nga, yung mga nagrereklamo na maliit lang ang sahod ko, di ba? Kulang pa sa aming pangangailangan sa araw-araw, ay isang sa maikling salita, mga kapatid, nagrereklamo kayo sa Diyos. No? Paano tayo pagkakatiwalaan ng Diyos ng malaking bagay kung dito sa maliit na bagay na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos, hindi tayo mabuting katiwala. At isang napakaganda patutupo ni Brother Randy ngayon, mga kapatid. At ako'y naniniwala na hindi po siya ngayon kumikita ng 50 pesos sa isang araw. Praise the Lord. Hindi po siya ngayon ganun kalit kumita. Ako po'y naniniwala na kaya niya pong kumita ng 50,000 a day. Uy. Oh, mga ganun ka mga kapatid. Bakit? Nagsimula po yan sa 50 pesos. That's right. Tama, Nagsimula po yan sa 50 pesos. Kaya nga mga kapatid, kaya nga it is required. Sabi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, na maging mabuting katiwala tayo ng Amen. ating Panginoon Diyos. Hindi tayo waldas. No, hindi tayo waldas sa mga pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon. Mga napakagandang patuto, Sir Randy, Thank you, sir. yung Thank iyong karanasan. At talagang makikita nyo kay Brother Randy yung kapangyarihan ng Panginoon. Bakit? Sa pasimula pa lang, mga kapatid, Yeah. kinasama niya na ang Amen. Diyos sa That's right, kanyang sir. Amen. pangarap. Yeah. No? Kung Amen. ano ang plano niya at ano ang gusto niyang mangyari sa kanyang future. No? Amen. Kaya nga napakaganda na sa lahat ng bagay, kasamahin natin ng Diyos. Ang isang prinsipyo dyan, mga kapatid, ng ating pastor, gawin nating business partner Yes. ang ating Panginoon Yeah, Diyos. amen, That's amen. right. That's right. Amen. Bakit? Kapag kasama natin ang Diyos Walang lugi. sa ating negosyo, walang lugi. At kung sakali mang malugi, kung sakali mang malugi ang ating negosyo, kinaloob yan ng Diyos na tayo ay malugi. Bakit? May gusto pang ituro Yes. sa atin ang Amen. Diyos na kung saan lalo pa tayong magkaroon ng maayos at magandang relasyon sa Kanya. That's Malay right, natin, amen. kung ang isang business natin ay hindi pinahintulutan ng Panginoon na lumago, baka pasimula lang yan. Baka mamaya, pasimula lamang yan na ikaw ay pagkakatiwalaan ng mas higit na malaki pa dyan. Yeah. Kung ilagay natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Pero halimbawa, nagnegosyo tayo, bumagsak tayo, nagkaroon tayo ng, na low moral tayo at hindi tayo nagpatuloy na magkaroon ng maayos at magandang relasyon sa Diyos. Paano tayo pagkakatiwala ng Panginoon ng higit na mas malaking negosyo pa? So, Brother Randy, maraming salamat. And I believe, si Sir Andy ay meron din may Amen, papahagi po sa atin para po sa ating lahat. Mga kapatid, si Brother Andy po. Maraming salamat po, Sir Noel. Napakaganda po ng mga tinuran po nyo. At ang bawat isa po sa inyo, and sa huli ay si Sir Randy, kung saan ay binigyan niya ng diin or emphasis yung pagiging matapat at mabuting katiwala. But let me begin po din sa aking nais na i-share po sa inyo, and hopefully by the grace of God ay makakatulong po to sa bawat isa na magkaroon po ng bagong tamang direksyon na naayon sa salita ng Diyos yung ating pananalapi sa ating mga personal, even sa ating pamilya. Nabanggit ko po nung nakaraang Friday yung pong bagay na knowing where you are right now and knowing where you want to go, ay ganun po, kung gaano kahalaga yung malaman mo kung saan ka ngayon, ano yung kalalagayan mo ngayon, ay ganun din kahalaga po kung saan ka patutungo. So, iba-iba po ng estado or sitwasyon ng ating buhay spiritual, ganoon din naman po when it comes to financial. Iba-iba po ang kalalagayan po natin. Yeah. Maaring ang ilan sa atin ay medyo nalulubog sa pagkakautang, ang ilan sa atin ay medyo nakakaangat, ang ilan naman sa atin ay talagang sumasagana.
At ang lahat pong yan ay merong mga kadahilanan. Ngayong araw po na ito ay nabanggit nga po ni Sir Noel, nabibigyan ng emphasis or diin yung tinatawag na impulse buying. Alam po natin na lahat ng bagay ay merong pinagmumulan. May ugat yan. At naniniwala po ako na ang pinakaugat po niyan, kasi ano lang yan kumbaga resulta lang yan Ang pinakaugat niyan ay yung kawalan talaga natin ng self-control. Yun. Or binabanggit naman po sa Biblia yan, in the light of God's Word, binabanggit po yan sa book of Galatians, chapter 5, verse 22, yung pong temperance. Yes. So, temperance po ay nagiging, ang kahulugan din po niyan, yung pagpipigil or pagtitimpi or self-restraint sa ibang wika. So, kung mayroon kang self-control o self-restraint or temperance, mahalaga po yan. So, usapin po yung spiritual. Usaping spiritual po, diyan po lahat nagmumula. Kaya mahalaga po talaga, matukoy natin kung ano yung ating kalalagayan. Yeah. Spiritual. Nabanggit po ni Sir Rudy at talagang binigyan pa niya ng diin na dapat number 1 na rule ay yung pagbabalik ng ating mga ikapo o pagbibigay ng ating mga ikapo sa Panginoon. Alam niyo po sa book of Proverbs chapter 3 ay binanggit din po yung sa verse 9, sabi niya, honor the Lord with thy substance. Yeah, amen. Napakahalaga po ito. Yeah. Kasi po, yung pagiging tapat po natin, pagiging mabuting katiwala, that is, at pananalangin, pagiging ng gabay sa Panginoon, that is faith. That is recognizing God as the source, recognizing God as the Lord, the Master of our life. Tayo bilang mga mananampalataya, ay hindi tayo controlled ng ating sariling kagustuhan, Amen. ng ating emosyon, ng ating desires, kundi dapat control tayo ng banal na Espiritu. Yeah. Isa sa mga acts of the Holy Spirit do sa bunga ng banal na Espiritu na love ay yung temperance. Yun. So kung Amen. tayo mayroong temperance, coupled with yung mga detalyadong kalaman na naaayon na batay sa Biblia, ay makakaroon talaga ng liwanag ng guidelines. May binanggit din po ang book of Proverbs, chapter, medyo mahirap, malabo mata. Maliit yung sulat. Chapter 29, verse 18, sabi po dito, where there is no vision, the people perish. Yeah, amen. Bagamat ito po usapin talagang spiritual, pero in principle, may apply po natin to sa ating pananalapi. Kung wala po tayong malinaw, divine direction, divine instruction, wala tayong divine plan, ay talagang mahirap kang kumbaga sa construction, mahirap yung bara-bara. Yeah, sa amen. mga action, dapat may rule. Yung binanggit ni Sir Rudy, may rule dapat, may sistema. Yeah, amen. So, the devil is in the details. Yeah. Alam niyo po mga kapatid, kapag hindi po tayo, pag tayo po ignorant, sabi po, nabanggit po kanina doon, yung kawalan ng pagtitimpi, yung iba naman, nagtitimpi pero konti lang. Pero dapat maging talagang, mas maganda talaga maging controlled by the Holy Spirit. Yes, Kung that's right, ang sir. pagkakaroon natin ng self-control ay hindi talaga sa atin, hindi sa atin, kundi talaga acknowledge natin mula yan sa Panginoon. Amen, amen. Una, sabi ko nga kanina, malaman natin kung saan tayo ngayon. Kasi kung saan tayo ngayon, ano na yung ating kalalagayan ngayon, magkakaroon binanggit din ni Sir Rudy yung design. It's a very good word, yung design. Kasi God is the greatest architect of our lives. Yeah, Hindi amen. lang yan sa usapin ng ating kaligtasan, sa lahat na ng aspeto ng buhay. Yes. So, yung design ng kung alam na kung tayo, well acquainted tayo sa disenyo ng Panginoon sa buhay natin, hindi naman talaga hangad natin na maging mayaman dito. Right. Kung tayo Amen. pagyamanin ng Panginoon, praise God. Amen. Glory to Amen. God. Yeah. Pero hindi 'yun ang ating pangunahing hangarin, no? Ang hangarin natin talaga ay magdala ng kaluwalhatian, magdala ng glory sa Panginoon. Amen. That's right. And honoring God with our substance, that is Yeah. giving glory to God. Yeah. Amen. Kung Sir, tayo amen. po'y magiging tapat sa ating mga pag-iikapo Amen. at pagkakaloob, Amen. hindi po mahirap para sa Panginoon ang tayo'y pagpalain. Yeah, amen. At hindi rin po mahirap para sa Panginoon at tayo po'y bigyan ng wisdom in Right. detail. Yeah, amen. Not just one big picture.
Ididetalye niya yan. Kagaya ng ginagawa sa ating mahal na pastor, yung wisdom ng Panginoon na binibigay sa ating mahal na pastor, kung paano tayo tinuturo ang detalyado sa paano niya ipinapaliwanag ang salita ng Diyos. In the same way, sa larangan ng pananalapi. So yung pagkakaroon ng impulse buying, ay bunga yan ng kawalan ng self-restraint, self-control. Yeah. Yeah. Amen. Amen, sir. Ngayon, Amen. kung tayo aware na itong gagawin kong ito, maluluwalhati ko ba ang Diyos sa Yeah, bagay na amen. ito? Good. Ito bang paggastos ko na ito, maluluwalhati ko ba ang Diyos? Is it an asset or is it an liability? Ah, amen. Not only to me, but to my family, but even to the ministry Yeah, na amen. pinagkatiwala ng Panginoon. Bigyan ko lang kayo po ng pakahulugan kung ano yung asset and liabilities. Simple lang po. Asset is taking away money from your pocket. And Liability. liability is taking away money from your pocket. Yeah, amen. And liabilities, asset, Asset. liabilities is taking away money from your pocket. Mhm. And asset is putting money into your pocket. Yeah. So, Amen. sa mga desisyon Yeah. na bunga ng sinasabi nating impulse Impulse decision, buying. Yeah. impulse desires, impulse mga kagustuhan natin, madaling maiiwasan yan. Madaling maiiwasan yan kung ito bang bibiling kong ito ba'y makakaapekto sa pagbibigay ko sa Panginoon. Mhm. Ito ba'y makakaapekto sa mga budget na aking family. Mhm. Ngayon, kung ating pong papangalanan, every peso na ating tinatanggap Yeah. Amen. mula sa nabiyaya ng Panginoon, Mhm. kasi ang trabaho, biyaya ng Panginoon yan. Yes. Ngayon, kung halimbawa sumusweldo ka ng 20,000, magkaroon ka na talaga ng budgeting. Yeah. That is Amen. part of the planning. Yeah. Pangalanan mo. O, Yeah. That's right, sir. kung ang 10% na 20,000 is magano? 2,000. 2,000. 2,000. Hiwalay mo na kagad yan. Una ang Panginoon lagi. Ah. First and foremost, laging ang sa Panginoon. Kasi you honor God. Yeah. You recognize God as the source of everything. Wag mong iano yan. Wag mong iitsapwera yan. Kasi yan talaga. Ano man ang mangyari, wag mong titingnan kung gaano kalaki yung utang mo ngayon o gaano kalaki yung mga gastusin mo ngayon. hindi ka na mag-ooperate doon sa hindi ka na mag-ooperate doon sa sa pananampalataya. Yeah, Mag-ooperate ka na sa worry and doubts. Yeah. So, separate mo 'yon, 2,000, di ba? Pangalanan mo susunod na susunod na 2,000, ang susunod na 2,000, ang susunod na 5,000. Pangalanan mo ang bawat na yan. That's right. Bawat Amen. peso. In such a way, makikita mo ngayon, makikita mo ngayon ng malinaw. Sabi ko nga kanina, the devil is in the details. Kapag hindi mo alam, walang klaro, hindi klaro sa iyo ang bawat detalye ng paggastos mo o pinagkakagastusan mo, you end up, lagi kang deficit kada buwan. At kapag hindi mo talaga alam kung ano yung kalalagayan mo ngayon, perhaps you are thinking na, okay lang, mag-Jollibee tayo, mga anak. Okay lang, mag-McDonald's tayo. Bagong sahod. Alam nyo mga kapatid, hindi naman buwan-buwan nagtataas ang sweldo. Yeah. Hindi nga taon-taon eh. Di ba? Hindi rin. Totoo yan. Realidad po yan. Maliban lang kung talaga nagustuhan ka ng iyong amo. Di ba? That is the reality. Kaya kinakailangan malaman mo ano yung income mo, okay, at ano yung mga gastusin mo. Yeah. Lista mo yan. Yeah. I-detalye mo talaga. Kapag nakita mo, ay short pala. You need to find a way. Preno mo na. By the wisdom of God, mag-post ka muna. Post ka. Isip. Mahalaga yan. Binanggit natin mahal na pastor doon sa post yung sela. Bakit? Hintayin mo ano yung instruction sa'yo ng Panginoon. Ano yung wisdom na binibigay sa'yo ng Panginoon. Amen. Remember, each one of us was given by God an equal amount of Yeah, time. yeah. Bawat araw. Amen. Tama yun, Ito, sir. nasa atin na lang ito bilang mga anak ng Diyos kung paano natin i-appropriate rightly. Right. No? Amen. Yung time Oras. na yan at Yes. even ang wisdom na yan. Kasi I believe hindi na ang Panginoon pag nagbigay sa atin ng time, ng karunungan ay talagang proportionate yan eh. Yes, sir. Kung sa ayon sa kung paano kung ikaw ay maayos na katiwala. So doon malalaman mo ang malalaman mo ngayon yung magkakaroon ka ng guided decision. Guided decision, mahalaga yung guided decision na
marami kasi talaga mga butas. Yeah, amen. Kapag hindi po Yeah, tayo aware maraming butas. sa mga prinsipyo ng salita ng Diyos, kahit na nga napakarami na nating naririnig, pero ang nakakalungkot po talaga, yung hindi po talaga natin na-apply. Yeah. That Amen. is the that is the big difference. Yeah. Opo. Alam niyo po sa buhay ko, when I was I graduated college, nakapasok ako sa isang marketing firm na isang self-representative. And just a matter of 2 months, God promoted me into supervisor. Wow. Alam niyo po, hindi ko naman sinabi, Lord, magbibigay ako, magbabalik ako ng tithes para pagpalain mo ako. Hindi. Natutunan ko lang, by the grace of God, na maging kagalakan ko talaga na magbigay ng kung ano yung para sa Panginoon. And I got promoted within 2 months and nagkaroon ako ng maraming tao. Doon, ipinrovide ng Panginoon sa akin yung pang-placement fee. Nung araw, ang laki ng pang-placement fee pag nag-abroad ka. 15,000. Hindi ko pinoblema yung mga magulang ko. Hindi naman sila nagbenta ng kalabaw. Wala naman kasi kaming kalabaw Pero yung iba sa mga probinsya nagbibenta ng kalabaw, di ba? Kung ano tama area yan. yan, pamaka-abroad lang. Pero yung mga magulang ko, hindi sila na problema sa akin. At thanks be to God, nung panahon na nandun ako sa Saudi Arabia, sir, hindi naman kalakihan ng sweldo ko Yeah, ha? Alam niyo po, may church din ako inaatinan. Ang ginagawa ko, yung ipamamasahe ko sa bus, nilalakad ko. Kasi yung may ipon ko, salip na sa bus mapunta, ibinibigay ko offering. Wow. Oh. Amen. That's great. And I believe God, hindi dahil sa magaling Yeah. si Brother Andy, kundi natutunan ko lang talaga maging kagalakan ayon sa salita ng Diyos yung ibigay ko para sa Panginoon. Magkaroon ako ng sacrifices, magkaroon ako ng joy. Alam niyo, hindi talaga mahirap sa Panginoon ang pagpalain ng sino man sa atin. Kung talaga lang susunod tayo do sa salita ng Panginoon. Una, sabi ni Sir Rudy, yan dapat unang rule yung ibalik mo para sa Panginoon. Ibalik mo. That's right. At yung mga butas-butas na yan, madali mo nang ma-identify through the wisdom na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kung paano natin ma-eliminate, paano natin masusolusyonan yung mga bagay na yan. Kaya nga, yung binanggit ko sa inyo kanina, kung maunawaan yung mabuti, liabilities is, it is a taking away money from your pocket. Yeah. Ano ba yung nagte-take away ng money from your pocket? Impulsive Yung mga impulsive buying, no? Yung driven by emotion, Yeah. driven by fleshly desire, driven by lust of the eyes. Makikita mo ang ganda, tapos sale pa naman. Di ba? Sayang to, nakalipas ang sale, di ba? Hindi mo na mabibili sa ganito. Ang tanong, talaga bang kailangan yan? O gusto mo lang? So, yun mga bagay na yan, no? Makikita natin na dapat maging malinaw, klaro. Kasi pagka, kahit na po mayroon ng instruction o rule, at kapag hindi naman po klaro talaga ang detalye sa atin, ay mahirap po talaga i-execute. Alam niyo po, maganda na mayroon tayong design. Ano yung design ng Hindi naman kinakailangan magpakayaman tayo. Yung tama lang, tayo ay pinagpala ng Panginoon, natutugunan ng ating pangailangan. Kasi kung magpapakayaman ka, tapos mahiwalay ka naman sa Panginoon, what's the use? Di ba? So, hindi rin naman mainam na magpakahirap ka. Baka sumpahin mo ang Panginoon sa kahirapan mo. Yung tama lang, no? Na nagiging instrument ka rin ng Panginoon para sa ministry, sa anumang bagay na ikalalago ng gawain ng Panginoon. So, maganda na may design, may plan, may budgeting, at kailangan lang proper execution. Amen. Proper execution. And that execution must be monitored. Di ba? Amen. Yeah. Amen. Kailangan monitor natin, hindi Importante yung yan, pagka isang buwan, tapos nakalimutan mo na uli. Di ba? Kailangan, first, second, o third month, maaaring pwede mong sabihin na trial period yan. Magkaroon ka ng experiment. Tingnan nga natin kung saan tayo, Yeah. kung makakasave na tayo, okay? Hindi na tayo magiging deficit, o magkakaroon na tayo ng surplus, o the following month, so and then hanggang sa na yan, ma-overcome mo na. So, in that way, makikita mo kung talaga may progress ka. Hindi lang sa spiritual, kundi sa pananalapi mo. Amen. Alam mo, alam niyo po, marami sa atin ang hirap sa larangan ng pagbibigay.
Naniniwala ako na ang marami na gusto magbigay. Mhm. At meron din naman ayaw talaga. Kahit na alam ang katotohanan. Pero kung kung magiging malinaw po sana sa atin to, hindi po magiging mahirap para sa atin. At lalo, Yeah, amen. at lalo tigit sa lahat, hindi mahirap para sa Panginoon pagpalain tayo. that's right. So, Amen. yan lang muna po. Amen. So maraming salamat Sir Andy at talagang napakaganda po yung kanyang ibinahagi ayon po sa kanyang sariling karanasan para patungkol sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. At maganda rin po yung sinabi po ni Sir yung Crown Priest. Pwede ba ang pakibaba mo? Crown Priest. Yeah. Sino yun? Ay, si Sir Ronald Viray, no po? At ang ganda nito, no? At sabi, maganda po yung sinabi ni Sir Randy about steward. Dahil kung sa maliit pa lang na bagay ay hindi mo iingatan at hindi ka mapagkakatiwalaan, lalo na kaya sa malaking blessing na kanyang ibibigay. Same po tayo, Sir Randy, na naging karanasan. Nagsimula din po ako sa pagiging boy sa 600 pesos ang sahod kada buwan. Wow. At nangarap na balang araw na sana pagkalooban ng hanap buhay at truly na nagsimula din ako sa panalangin. Amen. At yung pinagkatiwala ng Panginoon na kaalaman ay yun lang po ang aking puhunan. Of course, yung kalakasang pisikal at maayos na kaisipan. Amen po. Alam niyo po mga kapatid, para po sa hindi nakakaalam, si Sir Ronald Viray po ay sa pangkasalukuyan po, siya po ang nagmamay-ari ngayon ng Crown Priest Auto Supply sa Cavite. Wow. Sa Imus po yan. Boundary ng Imus at saka sa Bacoor. At talagang napakaganda yung kanyang patotoo mga kapatid na nagsimula po siya sa 600 peso kada buwan. No? Naging boy din po siya. Pero alam niyo po ba na sa panalangin, kaya nga nagsimula po siya sa panalangin. Amen. At sa panalangin niya na magkaroon po siya ng hanap buhay. Of course, kasi tayo, mga lalaki, lagi po nating ipinapanalangin talaga na magkaroon po tayo ng matatag na hanap buhay. Ano po? At ang Panginoon po ay hindi po siya bingi sa ating mga panalangin. Siya po ay laging dumidinig ng ating panalangin. At yun po ay ipinagkakaloob niya ayon po sa ating mga kagustuhan o yung desire po natin. At kung nakikita naman po ng Diyos yung ating hinahangad ay mapapahamak tayo mga kapatid, bakit pa ipabigay ng Diyos yung ating hinahangad na kung saan alam niya na makakapagpahiwalay siya sa atin sa magandang relasyon natin sa Kanya. Ano po? Kaya nga, hindi po lahat ng ating mga hinahangad ay binibigay po ng Diyos. Ngunit sa patotoo po ni Sir Ronald, na siya ay nananalangin na pagkatiwalaan siya ng hanap buhay, na nagsimula po siya sa boy. Katulad din po Sir Randy, nagsimula rin siya sa boy. And both of them, mga kapatid, sila na po ay nagmamay-ari ng sarili nilang negosyo. Praise the Ano Lord, po, sana amen. po maging aral po natin ito na talagang ang Diyos ang siyang naggagabay at nagdadirect ng ating buhay kung ipagkakatiwala lang natin ito sa Diyos at wag po tayo maging makasarili na meron po tayong gustong patunayan dahil may pinag-aralan tayo at dahil may ipon po tayo. Pero alam niyo po mga kapatid, ang sabi po rito ng Psalms, suportahan ko lang po yung patutuo ni Sir Randy at saka ni Sir Ronald Viray. Sabi rito, delight thyself also in the Lord. Amen. And He shall give the desire of thine heart. Wow. Yung Amen. kanilang Praise the Lord. kahilingan, mga kapatid, na magkaroon po sila ng hanap buhay, tinupad ng Diyos. Amen. At hindi lang po basta-basta hanap buhay. Pinagkatiwalaan po sila
ng negosyo na kung saan sa kanilang kalagayan ngayon, kung babalikan nila yung kanilang kalagayan noong araw, ay maaring namamamangha sila at Yes. hindi sila makapaniwala na meron pala silang ganong pinagkatiwala ng Diyos. Amen. Alam niyo po mga kapatid, yun lang nga po, lagi po natin dapat pasasayahin ang Diyos sa ating buhay. At talagang ibibigay ng Diyos yung ating mga kagustuhan, yung ating mga kahilingan na siyang magpapatibay lalo sa ating magandang relasyon po sa Kanya. Yes. Ano po? Hindi po makapagpapalayo sa relasyon natin sa Diyos, kundi lalo pang mapagtibay yung ating magandang relasyon po sa Kanya. And I believe, mga kapatid, na dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay, ay sa pamamagitan ng pagbibigay, yung sinasabi po ni Sir Andy kanina rito, ay sa pamamagitan ng pagbibigay, napapasaya rin nila ang Diyos. Amen. Bakit? Right. Nagsimula po sila sa wala eh. Tayong lahat, mga kapatid, nagsimula po tayo sa wala. Ako po, nagsimula ako sa wala. Si Sir Andy, si Sir Rudy, nagsimula rin po sila sa wala. May kanya-kanyang history po ng buhay tayo. Maari nakikita nyo na ang kalagayan namin ay ganito na, at sasabihin nyo, sabi nga ni Sir Randy kanina, maaring sasabihin nyo na kaya nyo nasasabi yan kasi ganyan na ang kalagayan ninyo. Pero mga kapatid, sana kung makikita nyo lamang, malalaman nyo lamang kung paano po kami nagsimula sa aming buhay. Yes. At lagi ko po nga sinasabi, mga kapatid, ako po, nagsimula po ako nagkalap ng kaning baboy sa mga kapitbahay. Ano po? Na yung kaning baboy po yung mga kapatid, ay ibinibenta ko po sa auntie ko. Binabayaran po yung auntie ko kasi yung auntie ko po may mga baboy. Ano po? Kaya hindi po ako nahiya. Kaya nga po, alam niyo po, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay kung tayo po ay maging mabuting katiwala Amen. na Amen. sa kanyang mga pagpapala, mga kapatid. At makikita natin, mga kapatid, na ang kamay ng Diyos ay hindi po maiksi sa mga anak niya na tapat sa kanyang kalooban, mga kapatid. Kaya nga, anuman ang pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon Diyos, pagyamanin natin. Huwag tayong magreklamo, kundi pasalamatan natin at hingin natin ang tulong at gabay ng ating Panginoon Diyos para na sa ganon ay hindi po mawaldas yung bagay. Maging good steward tayo. Yun po yung hinihingi sa atin ng ating Panginoon Diyos eh. It is required. Sabi, nire-required tayo, mga kapatid, na tayo ay maging mabuting katiwala. Amen. Sa lahat ng pagpapala ng ating Panginoon Diyos, hindi po tayo maging waldas at hindi po tayo dapat maging reklamador. Yun. Na sasabihin natin, maliit lang, Yeah. kulang, paano, ganun ba? Kaya nga, nahuhook tayo sa mga bagay na hindi makakatulong sa atin. Kundi, nalalo pang nagpapalubog. Alam niyo po, mga kapatid, hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Yeah, amen, Yung amen. ginawa po ni Sir Randy, ano? Amen. At ginawa po ni Sir Ronald, at ginawa din po ni Sir Rudy, ginawa ko po at ginawa po ni Sir Andy, na lagi kaming nananalangin sa ating Amen. Panginoon Diyos ng katalinuhan at tulong at gabay. Hindi po maaring, hindi po malayong mangyari po sa inyo. That's right. Kung ang problema po natin, mga kapatid, pinansyal, malit lang na bagay yan sa Diyos. Alam niyo po, meron akong laging hamon sa Diyos eh. Kapag meron akong may gusto akong hingiin sa Diyos at hinihingi ko po, hinahamon ko ang Diyos eh. Sabi ko sa Diyos, Panginoon, itong hinihingi ko po sa iyo, maliit lang na bagay ito, kumpra doon sa ibinigay mong bugtong na anak Wow. para sa aking kaligtasan. Yun. Amen. Ay kung yung hinihingi naman natin sa Diyos ay hindi makapapalayo sa Diyos, Yes. ay talagang ibibigay yan ng Diyos, mga May kapatid. kalooban ng Panginoon. Kung kalooban niya ng Diyos at maging maayos at maganda pa yung relasyon natin sa Diyos, hindi ipagkakait sa atin ng Diyos yan. Kaya yung problema nating pinansyal, mga kapatid, salita ng Diyos lang ang kanilang protection eh. Protection natin, tulong at gabay natin. Kaya nga sabi rito ng Bible, sabi rito, yung babasahin ko, he that had no rule over his own spirit is like, sabi rito, City. is like
a city that is broken down without walls. Ano po? Kaya nga napakahalaga na talagang magkaroon tayo ng rule. No? Magkaroon tayo ng rule sa ating, unang-una, sa ating sarili. O maging sa ating kinikita, mga kapatid. Ano ba? Magkaroon tayo, pag nakakuha tayo ng pera, paano natin ito i-rule, no? Paano natin i-govern ito, no, mga kapatid? Hindi po yung gastos dito, gastos doon, dahil gusto ko to, at hindi na pagtutuunan yung ating pangangailangan, mga kapatid. Alam niyo po, napakaganda na sinasabi ni Sir Andy. Amen. Ano sabi rito, kinakailangan natin gumawa ng rule at sundin ng ating pamilya patungkol sa budget. Sabi po kanina ni Sir Andy, ano po? Unang-una, ang ginagawa niya, 10% tinatanggal niya. Wow. Okay, 10% tinatanggal niya. And of course, pag ikaw ay gusto mo pang magbigay ng higit sa Panginoon, pwede ka magbigay ng 5%. Okay, so magkano na lang natatanggalin mo? 15% na. So, yung 70% ng iyong sahod, yung ibinigay mong 10%, 15%, kalimutan mo na yan, sa Panginoon na yan. Yung 70%, mga kapatid, ng iyong sahod, ano po, maglaan ka sa mga sumusunod na pangangailangan mo. Ano yung mga sa 70%? Anong mga pangangailangan mo pang araw-araw? Pagkain. Magkano ang budget mo sa araw-araw mo sa iyong pagkain? 3 beses kang kakain sa loob ng isang araw. Magkano ang budget mo sa loob ng isang araw sa iyong pagkain? Dapat yan, nakadefine yan, mga kapatid. Yes. Kasi kung wala tayong rule na sinusunod sa ating financial, talagang madaling magastos yan eh. Madaling malusaw yan, mga kapatid. Wala pang katapusan, wala ka ng hawak na budget, mga kapatid. Pero kung gagawin mo ito, mga kapatid, maaring makakatulong ito. Kasi ito po, mga kapatid, ay ginagawa ko. Personal, nung ako'y nagsimula, mga kapatid. At hanggang sa ganito po kalagayan namin, ito na po yung sinusunod namin. So, 70% doon sa sahod mo ay dapat mapunta sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Ano yung mga pang-araw-araw? Pagkain. Magkano ang budget mo sa loob ng isang araw? Sa loob ng 3 beses kang kakain sa isang araw. Okay? Magkano ang kuryente mo? Kaya nga, apply mo yung sinasabi ni Sir Randy dito, yung kanyang sistema, yung kanyang rule na sinusunod sa kanyang pananalapi, mayroon siyang envelope. So, yung budget mo sa kuryente, dapat yan, nakalaglag na yan dyan. Yes, amen. No? Hindi mo na dapat gagalawin yan. Kuryente, ano pa? Tubig. Ano pa? Renta ng bahay. Ano pa? Kung may anak ka, tuition fee. Yeah. Kung nag-aaral pa yan, of course, pamasahe. At allowances. So, doon sa 70%, mga kapatid, doon mo kukunin yan. Doon mo yan lalaruin. No? Kasi tinanggal mo na yung 10%, plus yung 5% na para sa offering mo, yung 70%, mga kapatid, doon mo nalalaroin yung iyong pangangailangan pang araw-araw. Na yan po yung sinasabi ni Sir Randy na hindi po, non-negotiable yan. Yes. Finifilter niya yung paggastos ng 70%. No? At may matitira ka pang 15%, mga kapatid. Kasi 85% pa lang yung iyong nabigyan na rule sa iyong pananalapi. 10%. Para yan sa savings mo. So dapat, sa bawat sahod, mga kapatid, ay magkaroon ka ng ipon man lang. Yeah. Gagayahin mo si Sir Randy, 50 pesos sinisave niya kapag siya ay nakakatanggap ng extra income. Ano po? 50 pesos. At siyempre, 10% mula sa iyong sahod, maglaan ka ng ipon mo. Or magkaroon ka ng emergency fund. Yes. Kasi napakahalaga ng emergency fund, mga kapatid. Kasi hindi mo alam kung anong araw darating yung emergency. Ano po? At kung mayroon kang kasalukuyan na utang, mga kapatid, dahil nahook ka nga sa utang, doon mo rin kukunin yan sa 10%. No?
Unti-unti mong bayaran yung utang mo. Kasi wag mo tatakbuhan yung utang mo. Kasi hindi ka na pautangin. Uulit ko pala. At hindi ka makakalaya sa utang. Uulit ko pala mag-renew. Of course, hindi ka makakalaya sa utang. Huwag mong tatakbuhan yung utang mo kasi hindi maganda sa isang anak ng Diyos na mayroong pananagutan sa iba. Yan. Na kinakalimutan niya ang kanyang pananagutan. That's right. Responsibilidad natin yan. Inutang natin yan, maliit man yan o malaki, dapat natin babayaran yan, mga kapatid. So, sa 10%, mga kapatid, doon mo, papangakuan mo, yung inutangan mo, wag mong isnabin. No, wag mo nagtagpo kayo tapos bigla mo siyang hindi babatiin kasi alam mo na may utang ka. No, mga kapatid, wag mo siyang lalayuan. Kasabihan mo siya, kapatid, mare, pare, kaibigan, may utang ako sa iyo. Alam ko at responsibilidad ko ito sa iyo. Pero hindi ko kayang biglain ang bayaran 'yan. Yan ay babayaran ko unti-unti hanggang sa mabayaran kita at makaahon ako. Yun po yung mala Kristiyanong pamamaraan. Yan. Ano po, kung mayroon po kayong pinagkakautangan, ako po, ayaw kong umutang eh. Kasi ang Panginoon ko, sabi nga ng Panginoon, but my God shall supply. Ano ba naman yan? Kung yun ang pangahawakan mo, bakit ba? Hindi ba kayang ibigay yan ng Diyos? Kaya, mga kapatid, sana yun ang ating pangarapin na mapakalaya po tayo sa utang. Kaya po, dinala po namin itong usapin na ito. Kasi ako personally, maging si Sir Andy, kita nyo kung ina-advise nila, no, huwag po mangutang, kundi humingi sa Diyos. No? Sa Diyos tayo humingi. No? Sa Diyos tayo magtiwala. Mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, yung 10%, maglaan ka dyan ng ipon mo. No? Maglaan ka dyan ng emergency fund mo. O, kung may utang ka man, unti-unti mo yung babayaran, mga kapatid. And 5%, may 5% ka kasi 85 plus 10, 95%. No? May 5% ka pa natitira sa sahod mo. Yung 5%, yun naman yung sinasabi ni Sir Randy na yung sa kanilang luho, ano? Yung kanilang mga gusto. Ano po? Mga gusto kasi tayo, especially pag may mga anak na maliliit, syempre may mga gusto 'yan, no? Ibabahagi ko lang sa inyo yung karanasan namin ni Sister Cynthia, no? Dumaan po kami sa ganyang kalagayan. Pero alam niyo po, silagi naming sinasabi sa aming mga anak na manalangin kayo. Manalangin kayo na pagkatiwalaan tayo ng Diyos ng salapi upang tayo rin ay makakain sa labas. Ano po? Kasi siyempre, dapat maranasan nila na yung nararanasan din ng mga bata na kung saan nakikita nila na pumupunta sila sa Jollibee, di ba? Pumupunta sila sa McDo. Pero alam niyo po, ako po yung nagpapasalamat kay Sister Cynthia kasi marunong din po siya, mga kapatid. Pumupunta siya sa Jollibee, bibili lang siya ng isa. Isa lang. Hindi ako kasama dun, sir, syempre, ako naman, nakadestino naman ako sa nagjo-duty naman ako, kaya hindi rin ako kasama. Silang tatlo lang, di ba? Bibili lang siya ng yung burger stick. Ganon, di ba? Yes. Yung burger stick na yun, mga kapatid, hahatiin niyo yun sa dalawa. Tapos, di ba isang kanin yan, Brad? Hahatiin niya rin sa dalawa. Pakakainin niya muna yung dalawang bata. Kung may natira sa kanya. O, kita mo? So, ibig sabihin, unang-una, natututo sila, naririnig nila sa amin na manalangin kayo. Manalangin kayo sa Panginoon na bigyan tayo ng pera. Yes. Para nang sa ganon, makarating din tayo sa ganyang lugar. Hindi yung, hindi! Kapos na nga yung sahod ni Papa mo. Di ba? Hindi niya ginawa yung ganon. Ang liit-liit ng sahod, sarhento ng Pilipinas. Sa Pops, kakain pa tayo sa labas. Hindi siya ganon. Ang tinuturo namin sa aming mga anak, manalangin kayo. No? At huwag niyong ihahambing yung kalagayan natin sa kalagayan ng iba. Kasi ang kalagayan natin, anak kayo ng sarhento. Hindi kayo anak ng opisyal. Kaya yung nakikita niyo mga kaibigan na yon, it's because they are
officers. At malaki yung kanilang, yung pinagkatiwala sa kanila ng ating Panginoon Diyos. At humantong kami, mga kapatid. No? Humantong kami sa ganon. At isang karanasan nga ni Pauline, no, yung mayroong isang masarap na, yung may donut na na yung halimuyak niya, ang sarap. Nakalimutan ko, nabanggit ko na yan dito Maliit lang kasi yung aking, maiksi yung aking memory, no? Dumadaan sila doon. Humihiling si Pauline, ma, bili tayo, kahit isa lang. Sabi ka, ay hindi, kulang yung pera natin, kapos tayo. Wala pa tayo sa ganyang pagbili, wala pa tayo ganun. Siyempre, bata, nagtatampo. Nag-register sa isip niya yan, mga kapatid. Hindi ko lang alam kung anong klaseng, yung donkey, yung donut na masarap na ang bango na, crisp, gano'n. Dunkin Donut. Hindi Dunkin, mas maganda pa doon. Mr. Donut. Basta, maalala ko rin. Basta yung gano'n, na Basta kulay green siya na, masarap. Masarap yun na, talagang special. Nag-register sa isip niya yun, kapatid. Hanggang sa, nagkaroon siya ng hanap buhay. Pag lumalabas sila ng nanay niya, sabi niya gano'n, maali ka rito, pakakainin kita kahit ilan ang gusto mo. Sinabon po. Cinnamon. Yeah, cinnamon. 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 Kita yan, di ba, Brother Andy? Pag napadaan ka dyan sa stall na yan, talagang, ang bango-bango niyan, talagang, mapapabili ka talaga. Siyempre, bata. Naengganyo siya, gustong-gusto niya. Pero, yun nga, kinakailangan talaga na pumreno muna. Teka, wag muna tayong bibili niyan. Wala pa tayong hindi pa sapat yung ating pinansyal. Yun ang sabi, yun naman ang isang malaking pasasalamat ko kay Sister Cynthia. At kita nyo ngayon, mga kapatid, hanggang sa umantong sila. Ngayon, mga kapatid, hanggang sa ngayon, dala-dala sa isip ni Pauline yung ganong kaisipan. At talagang nagtatawanan kami pag nagkakwentuhan kami. Pag pumupunta kumakain, ay, ka, kahit ilan pang kainin mo, mama, pakakainin kita. Akong bahala, ako magbabayad. Alam niyo po, mga kapatid, yan maging mabuting katiwala po tayo sa lahat ng ipinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon Diyos. Amen. Ay talagang magkakaroon talaga. Ibigay niya talaga yung desire ng ating puso, mga kapatid. Amen. Hindi po madamot ang ating Panginoon Diyos. Amen. Tayo lang minsan ang nagiging maramot, mga kapatid, sa Kanya. Kaya nga, yung 100% na sahod mo, mga kapatid, pwede mo to gayahin. Pwede mo itong gayahin. Huwag ka magreklamo na maliit lang ang sahod mo. Pasalamatan mo yan sa Panginoon na matutunan natin, at yan ang gusto ng ating Panginoon, na lagi tayong mapagpasalamat sa lahat ng biyaya at pagpapala na pinagkakatiwala sa atin. Maliit man ito o malaki, pasalamatan mo ang Panginoon. At katulad ng sinabi ni Sir Randy, nananalangin siya lagi. Yun ang kailangan natin, mga kapatid. Yung guidance sa atin ng ating Panginoon Diyos doon sa bagay na ipinagkatiwala sa atin. Tatandaan mo, hindi mo yan pera. Pera yan ng Diyos. Yeah. Kaya pag Amen, nilustay mo yan ng walang magandang destinasyon, mga kapatid, maniwala ka sa akin, hindi tayo pagkakatiwalaan ng Diyos. Kasi dyan pa lamang sa maliit na bagay, paano ka pagkakatiwalaan ng malaki? Katulad ka ng karanasan ni Sir Randy, 50 pesos. 50 pesos. Sa 50 pesos na yun, within a year, nakaipon siya ng 18,000. At yung desire ng kanyang puso na magkaroon siya ng hanap buhay at negosyo, ibinigay ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Hindi Amen. pinagkahit ng Diyos yung kanyang hinihiling. Bakit? Alam ng Diyos na yung kanyang hinihingi ay lalo pang magpapaigting ng kanilang relasyon. Amen. Diba? At binigay yan ng Diyos sa kanya. Nagkaroon siya ng hanap buhay at negosyo. No? Na instead, 2 hours lang kanyang negosyo. Ngayon, mga kapatid, 48 hours na open yung business niya. Yeah. No? 24 hours open na. Ganon makapangyarihan ang Diyos Amen. na ating Amen. pinaglilingkuran. Huwag nating limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Lagi nating ipipraise, itataas natin ang Panginoon sa ating buhay. Paano maniniwala ang mga hindi mananampalataya na masaya ang buhay ng Kristiyano? Paano maniniwala na meron talagang Diyos
ang isang Kristiyano kung tayo mismo hindi makita sa ating buhay, mga kapatid. Ang problema natin, mga kapatid, pananampalataya natin sa Diyos. Hindi po yung pera. Hindi po yung pera, kundi yung pananampalataya natin sa Diyos. At mga kapatid, matutugunan lahat yan. Yung mga bagay-bagay na yan, mga kapatid, isasaayos yan ng ating Panginoon Diyos. Ang Diyos natin, our God is a God of order. Yes. Kung yung mga buwan nga, no? Mga buwan, mga bituin sa kalagitan, ha? Nakokontrol niya eh. Di ba, Brother Amen, Randy? amen, No, amen. hindi sila Amen. nagbubungguan. Di ba? Hindi sila nagkakagulo-gulo eh, di ba? Pabiri, kita mo, yung bituin sa kalagitan, nakokontrol niya eh. Disenyo yan ng mga kapatid eh. O di ba, yung salapi kaya natin, hindi niya kayang kontrolin. Yeah, amen. Hindi niya kayang i-order yan, mga kapatid. Ano sabi ng Malakay? Prove me now. Subukan mo ako. Kaya ang problema lang natin, mga kapatid. Alam nyo, ang ganda po ng usapin na ito. At ating ipagpapatuloy, mga kapatid, yung impulse buying, mga kapatid. Kasi ito talaga, yung karanasan namin, mga kapatid, ay talagang patutuo na ito sa aming buhay. Tatandaan po natin, ang lahat ng inyong naririnig ay bunga po ng pangangaral ng ating mahal na pastor. Amen. Na yung problema natin sa pananalapi, hindi po problema yan, mga kapatid. Tayo lang mismo ang may problema. No? Hindi kasi tayo natuturuan, hindi natin nakokontrol yung ating sarili. Hindi natin dinidisiplinahan yung ating sarili. Wala tayong rule na sinusunod pagdating sa ating pananalapi. Pero alam nyo po, mga kapatid, subukan nyo. Subukan nyo. At talagang makikita nyo, talagang matotoo ang ating Diyos, makapangyarihan ang ating Diyos, mga kapatid. Kaya ipagkatiwala natin ito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. At mga kapatid, lumabis na naman tayo sa oras. At ipagpapatuloy na lang natin ito sa mga darating po na Biyernes. Napakaganda pong usapin nito. At bibigyan ko po ng pagkakataon na pangwakas na pananalita si Brother Rudy at ang aking mga kasamahan. Thank you po sa lahat ng mga nanood sa atin ngayon. At nawa ang programang ito ay kapag dulot po ng encouragement sa lahat ng nakapanood. At sa susunod uli na Biyernes, magkita-kita po muli tayo. Brother Noel? Amen, Sir Randy. Okay, maraming salamat din po, sir, sa oras na ito na ako po ay naging guest muli dito sa TBL. Personally, kahit nandito po ako ay guest is sa pakikinig sa experience nila is pwede ko nang magamit yon upang yung karanasan nila hindi ko na madaanan. Gagamitin ko na lang yung naging Amen. experience nila. Kaya malaking blessing na nakapakinig ako ng kanilang mga personal testimony. Nawa, ang mga ito ay nakatulong din po sa inyo. At yun lamang po. Sir Randy, sir. Bilang panghuli pong pananalita ay nais ko lang pong bigyan sa inyo ng kaunting diin yung sa araw-araw po na yung daily habits po natin, dalawang bagay po yan, nagko-compound po yan. Kung mali po yung ating mga decision making, mali yung ating mga ginagawa, nagko-compound yan. At malaki po ang nagiging ang total effect niyan yung effect niyan sa kabuuan. Ganoon din naman po kung yung pong ating ginagawa, yung mga decision, right decision at tamang ginagawa po natin ay nagko-compound din po yan. So compounding is our ally po, not only in spiritual but even in every aspect of our life. Lalo na po sa usapin ng pananalapi, kampi po natin ang compounding. Ang mga desisyon po na ginagawa natin, batay or alinsunod sa liwanag ng salita ng Diyos, ay sigurado pong may magandang long-term, mayroon pong maganda na long-term effect po sa buhay po natin. Maraming salamat po. Amen. Maraming salamat, mga kapatid. At kami na po ay pansamantalang magpapaalam. At hanggang sa muli, sa darating po na Biyernes ay magkita-kita po muli tayo sa programang ito. At
Sana mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon ay nagdulot po kami ng pagpapala po sa inyo at nakatulong po kami sa inyo mga kapatid. Kaya nga po mga kapatid, ating pagtulong-tulungan mga kapatid, yung isa sa pangunahing problema ng ating pamilya mga kapatid, yung pangangalaga ng ating pinansyal. Maraming salamat mga kapatid at hanggang sa muli kami po ay magpapaalam na at lagi po naming sinasabi po sa inyo na To God be all the glory. Maraming salamat and God bless us all. See you on next Friday.